Ano yung unforgettable memories mo as an artist? Sa past 10 years, no, syempre ang dami highlights. Siguro unang-unang hindi ko makakalimutan yung first ASAP ko. Yung talagang grabe yung kaba ko. Kasi salang agad eh. After finale ng The Voice, parang siguro kinabukasan or the next day nag-ASAP na ako agad. Yep. And as a Filipino artist, I think lahat naman yata pinangarap na ma-launch sa ASAP stage, makapag-perform sa ASAP stage. So isa yung mga hindi ko makakalimutan na parang nag-blank ko na yung utak ko. Parang, ay tapos na, nakapag-perform na ako. Parang hindi ko siya na, ano yung the moment talaga. Pinapanood ko na, hindi ko na-savor yung moment. Kasi grabe yung kaba ko, grabe yung excitement ko. Pero sa yun sa mga hindi ko makakalimutan. Basta naka-black ako na top and naka-red ako na pants. Yun na lang yung naaalala ko. Siguro second, my first ever teleserye theme song was Be My Lady with Erich and Daniel Matsunaga before. Isa din yan sa parang mga checklist ng mga singers na ASAP, makapag-OST ng theme song. And also I did an OST din for a movie with Gerald naman and the awards back. Yung Binibini. Isa din yan sa mga hindi ko makakalimutan. And ano ba? Siguro yung mga travels abroad. Yung mga hindi ko rin makakalimutan. Kasi ano din yun eh, parang ang daming Pinoy parang talaga sa world, sa buong mundo. Anywhere you go, may Pinoy talaga. So sabi ko, parang ito pa yung mga remote na mga cities dito sa US or sa Canada, grabe may Pinoy pa rin dito. No? Pero galing sa community sila doon. Community talaga. And it's so nice to be able to like bring a piece of home to them. Para ako yung nag-represent ng home for them. Na parang, namimiss ko Pilipinas, at least marinig ulit namin yung music ng OPM. Diba? So, yun yung mga hindi ko makakalimutan. For sure, pag niligaling mo yung mga stories ng mga OFWs. Yes. So, nakakauwi for 5 years, 10 years. Yung mom ko kasi naging OFW din siya. So malapit sa heart ko talaga yung mga OFWs. Anong country naman mo? Singapore. Okay. So she worked there as a nurse for 13 years. Oh, wow. So, ayan. Alam ko yung longing ng mga kapamilya. Yeah. That's true. So, tayo na lang pupunta sa kanila. Correct, tama. As well. And next naman natin, can you think of a song that best defines your journey so far? Siguro ano ba? Angels Brought Me Here. Bakit? Kasi feeling ko, wala ako dito ngayon. Hindi ako aabot ng 10 years kung wala yung mga supporters ko, kung wala yung mga nakasupport sa akin, mga angels ko sila. Sila yun sila. Grabe. On a work day na pumunta ko sila dito. So, yun talaga. Sila talaga yung mga nag-ano sa akin, mga when beneath my wings, kumbaga. So, yun, Angels Brought Me Here. And my family, my friends, my management, sila talaga. Sila yung mga reminders na bakit tuloy-tuloy ka yes. with your journey as well. And, in terms of fashion daw, what can fans expect from your look sa upcoming concert? Ayun. Mag-isipan mo na ba yun? Oo. Sobrang kasama yun sa planning talaga. As a matter of fact, I already reached out to the designers that I want to work with. And binato ko na sa kanila yung mga ideas ko, yung mga outfits ko. Kasi it has to match the songs that I'm performing. So, ayun. It's very Jason D. Okay. Yun isa yan sa mga favorite ko na parang narinig. Kasi parang I've established a look for myself na every time, kunyari yung mga friends ko sila Eric, may makita silang damit sa mannequin pag nagsha-shopping kami or something. Well, very Jason D. Expect something shiny, parang gano'n agad. Shiny, sparkly, parang kakaiba. So, yun. So, totoo, may goal mo, di ba? May branding na rin talaga. Pag anything shiny and sparkly, ako na Jason D na rin yun. And last na lang siguro coming for me, I really want to know, ano ba yung mga nasa bucket list mo? Kasi you mentioned na yung mga gusto mo gawin kanina, yung makapag-OST, travel abroad, what else? Ano ba yung hinahangan mo as a singer? Bucket list. Siguro, I just wanna release more songs. I wanna be able to put out a full album na mga sulat ko lahat. Siguro yan. I want all originals na sulat ko lahat. Bucket list, to collaborate with more artists. Yung mga friends ko na nabanggit ko kanina, actually, I really want to I haven't done anything na recorded with them, like sila busy, na wala pa kami nagagawa na sulat talaga na
kami. Ang nagawa pala namin yung performing together lang or duets, yung mga concerts ganyan. So, I wanna be able to collaborate with si Coach Sarah, of course. Baupuan nyo talaga. Oo, na magagawa kami ng mga songs talaga. Travel more, go to more countries, perform there. Perform at bigger venues. Yes, for sure. Gusto ko sana matour yung pagkapag-concert tapos matour din sa abroad. What else? Yun na naman. Manifesting. Yes. I'm putting it out there. We have one more question, I think, over here. Jay, we have a question from the entertainment editor of the Manila Bulletin, no other than Bobby Recantina. Hello po. Hapon po. And Jason, congratulations. So, thank you. First question, name 3 artists na talagang na-starstruck when you saw them, na narinig mo sila when you perform. When they perform. Starstruck. Sarah. Si ano po talaga, si Miss Regine Velasquez. Kasi when yung parang homecoming niya po, or yung first appearance niya po sa ASAP, I was there po, nag-perform po kami. I mean, isang production number po kami. And nung una ko siyang nakita talagang na-starstruck po talaga ako. Hindi ako makapaniwala. First of all, I'm meeting her. And second, naka-duet ko pa siya. Nakasama ko pa siya mag-perform. Siguro others, si Ate Kayla. Kasi sobrang fan na fan po talaga ako sa kanya. I love the genre of R&B po eh. So, nung na-meet ko si Ate Kayla and si Kuya JR, yung King and Queen po natin, ayun talagang na-starstruck po ako. Another one would be probably si Sir Martin Rivera. Kasi I did a version po of Be My Lady. So nung na-meet ko po siya, parang naano po ako na, oh my God, sir, grabe po itong opportunity na to. And grabe po yung pressure po sa akin to put out a version of a song na talagang signature po ni Sir Martin. So siguro yun yung mga artist po na yun. And then Jason, how do you prepare for a concert? Like, how do you preserve your voice? Like, may mga special rituals ba na ginagawa? Ano po, ngayon po, I reached out to my voice teacher again. I've had a voice teacher ever since I was 10 years old po. And every time na may importanteng events na kailangan pagandaan, I reach out to him to take lessons again. Kasi importante po na para you keep learning and you keep parang exercising the voice po eh. So, ayun, I reached out to my voice teacher. Mas inano ko po yung fitness ko po, talagang nag-workout po ako to build my stamina and my endurance. And yun yung mga staples po natin, yung mag-vocalize and huwag masyadong parang hindi po mapagod yung boses. Tulog po, sobrang importante po ng tulog, and to keep hydrated, tubig lang po lagi, and ano ba? Mga self-care, meditation, and parang self-care, relaxing. Importante po yun para on the day, ready po, and tip-top shape po tayo sa concert. Jason, last question. Active ka pa ba as a fashion photographer? Minsan po na lang po pag may time, and pag may nagre-reach out po sa akin ng mga, usually ang mga sinushoot ko lang din po yung mga friends ko. Like yung full time. Minsan depende po kasi sa schedule po. Like yung last ko po na na-shoot was si Eric Santos po, yung look niya po for ABS-CBN Ball, yung Michael Cinco. So ako po yung nag-shoot doon. So usually nangyayari lang po siya pag may mga friends po na nagre-reach out, like sila easy, gusto nila magpa-shoot ng bago. Ang number 1 client ko po talaga is ako, si Jason D. Kung wala po akong makuhang photographer, ako na lang po yung sinushoot ko po yung sarili ko. So nagsiset up lang po ako ng tripod dyan. Tapos self-timer na lang yun. So, yun po. Thank you and congratulations. Thank you so much po, sir. Salamat. Thank you, Bobby. Our next question will come from fashion photog and stars photog din. Wala iba kundi si Alan Sangkon. Hello, Alan. Sir Alan. Hi, Jason. Sa congratulations. Thank you po. Isa ako sa nakasubaybay ng career mo. 10 years wala nang nanalo ka. Pero tanong ko lang, as a photographer din, di ba? Paano nag-start yung passion mo on photography? During pandemic po. Actually, before pa naman po, mahilig na po ako mag-take ng mga pictures. Pero hindi ko po talaga siniseryoso. Noong pandemic lang po kasi nag-release po ako ng music doon. Magre-release po ako ng bagong single. Tapos kailangan ko po ng mga bagong pictures. Tapos wala po akong makuhang photographer kasi naka-lockdown. So, quarantine po tayo lahat. Tapos sabi ko, ako na lang, mag-shoot na lang ako ng sa DIY na lang. So, ngayon po, doon ko po nahasa. Tapos parang na-enjoy ko siya.
It's another outlet lang din to express my creativity. And then I reached out to my friends. Sabi ko, "Hey guys, baka kailangan nyo ng mga bagong pictures pwede ako mag-shoot sa inyo." So yun, nakakatuwa kasi like sila Casey, yung mga picture na ginagamit sa mga art card niya, yung mga kuha ko. Wow! So every time, pag ginugol yung Casey Tendingan, yung picture na kinuha ko sa kanila yung lumalabas. So yun, like sila Eric din, na ginamit niya for single ng, nag-release siya ng Christmas song, ako din yung kumuha na. So ano lang siya, it's another outlet lang po talaga of my creativity. Nag-aaral ka rin ba ng photography? Nag-take lang po ako ng mga masterclass. Yung sa mga online lang po, yung mga Adelie Buits na mga masterclass, mga Zoom pa lang po dati. So, yun po. Pero usually, mga self-taught lang po. YouTube University. Mga tutorial. Pag sikat ng photographer ka daw, mukhang kalimutan. Then, joke lang. Tanong ko lang, Jason, kasi hindi ko matandaan kung on your 10 years, nagkaroon ka na ba ng chance na mag-acting? Or you wanna try acting? May ganun ba? Or kung hindi pa, kung bibigyan ka ng chance to act, ano yung role na gusto mong gampanan? Ooh! Actually, na-try ko po, pero sobrang liliit lang po ng mga roles. Nakapag-cameo po ako dun sa teleserye, sa Be My Lady po. Ang role ko po dun, nurse, yung ano. So, ayun, para mga 3 episodes na po yata yung nagawa ko. Na-enjoy ko po siya, masaya po. And then, nakapag-MMK din po ako. It was parang Valentine's Day episode po yata nila with Charlie Dizon and si Jameson Blake. Tapos ako po yung parang third wheel nila. Yung parang ano nila, sa love triangle po nila. Na-enjoy ko rin po siya. Lockdown taping po kami nun. So ibang experience din naman. Masaya po, masaya. If given the chance, of course, why not? Gusto ko po sana ibang ano naman. Kasi yung dalawa na roles na ginawa ko, mababait eh. So, iba naman, baka kontrabida naman, yung masamang ugali naman. Para ibang atake naman po. Kung natanong namin kanina kung sino yung gusto mong makakollaborate, sino naman yung gusto mong makakollaborate sa acting kung sakaling bibigyan ka ng chance to act? Oh! Sino ba? Sino yung aawayin mo? Kontrabida na yung gusto. Feeling ko si Maris. Maris Ramano. Galing na actress ni Maris eh. Sobrang siya eh. Talagang she disappears into her role. Every role na ginagawa niya, iba yung niya eh. So, feeling ko siya. Tsaka Bisaya din. So, feeling ko magkaka-vibes kami. Sino po ba? Yung top of my mind. Sa guys. Baka si Sir Coco. Oo, Martin. Ako baka magbatang kaya mo na. Bakit mo marinig? Baka naman. Sir Coco. Gawin na ako doon. Gawin mo akong kontrabida doon. Yun po. So, thank you, Jason. Congratulations on your 10 years. Salamat po, Sir Alan. Thank you so much po. Thank you, Alan. We are down to our last question. And our killer question will come from Chris Ramos of One Music PH. Hello po, I'm Casey from One Music. Again, congratulations po for your 10th anniversary and at the same time for your upcoming concert. Now talking about po sa 10th anniversary nyo, throughout that decade, of course, we encountered challenges, ganyan. For you po, what was the most challenging thing that you encountered and how were you able to cope up with it? I think siguro yung pandemic talaga was a really tough time for a lot of us, particularly for me, yung hindi ka makapag-perform sa mga tao, yung walang connection. Kasi iba pa rin talaga yung makantahan mo face-to-face yung mga tao. There's an exchange of energy na wala nung time na yun. And may mga Zoom performances, pero hindi. Iba pa rin talaga you get to look people in the eye and get to sing to them directly. Mahirap yun. And yung transition din from parang nangangapa pa. So talagang nahirapan din kami. Nahirapan ako personally kasi ito yung passion ko ito yung love ko Tsaka syempre nag-dwindle din yung mga bookings, nag-dwindle din yung mga job opportunities kasi wala sarado lahat So siguro kasama na yun kaya ako na-explore yung photography. Maybe that was just another outlet for me. But I think that was one of the darkest periods in my time. And thankfully, we're out of that now, and we've been able to bounce back. And hopefully, sana tuloy-tuloy na, and wala nang mangyaring pandemic ulit. And
sana maging healthy tayong lahat. Siguro also yung ano din, I'd like to add also yung naging shutdown ng franchise was also a really tough time for all of us. So, tapos yung combo pa na yung pandemic and that. So, but I'm very, very happy that ABS-CBN is always still there and we're still going strong and we're able to put out quality content and dyan pa rin ang ASAP family, we're still able to continue with ASAP and yeah, iba pa rin talaga ABS-CBN. I'm so thankful that I'm still with ABS-CBN and with Star Music. So, yun po. Since you renew your contract po with Star Music, if you're going to describe Star Music in one word, what would it be and why? I would say family. Family. Pamilya talaga. Tulungan po talaga kami, suportahan po, and I'm very comfortable ako na magsabi ng mga gusto ko, magbigay ng mga ideas, magbato ng mga ideas, kasi alam ko na they're very open to it and they're willing to collaborate. So parang pamilya talaga yung dynamic namin. Masarap magtrabaho, masarap pumunta sa office, masarap makita yung mga katrabaho mo kasi pamilya yung tulingan. So siguro yun, family. So last na po, na-mention niyo po na in terms of bigayan ng ideas, you also give your ideas po kapag magsusulat ng songs or mag-produce po. As a singer-songwriter po, what do you think is the importance of creative freedom po in terms of songwriting? Ako, napaka-importante yan. I think you really need the freedom to be able to express yourself fully. Kung wala po yun, parang hindi ka, parang stifled yung art mo. Hindi yung 100%, hindi genuine, hindi authentic. So importante po talaga na nabibigyan ka ng creativity, nabibigyan ka ng freedom to express yourself fully. Tapos syempre, of course, they're there to guide you and to give you guidance and to hone in your artistry, your art. So, importante po talaga kasi wala hindi fully yung art mo kung hindi mo nabibigay yung 100%. So, importante yung creative freedom po talaga. Salamat, marami. Thank you, Casey. Back to you, Jay. Thank you so much po. And again, to all our friends from the media, maraming salamat po for your questions. And Jason, for answering each one of them as well. But pwede mo kumita yung photo muna, of course, with everyone. Yes. Photo muna tayo. So will we go from there? Or akit sila? For our photos. Lalapit kami sa stage. Can we come closer to the stage? Yeah, sa stage. Stage na lang. Yeah. Stage na. Lahat ng mga kapamilya press, pwede tayong pumanig.